Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Dito tayo sa ating channel na Mercado Official. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Gojuso Junior Bascal, Gilbert Lopez, Davao City, Mariel Cabriana, salamat sa pakulay po, Hilmar Padilla, Cebu, Dexter Cahigas, Davao City, Anthony Espinilla, Romblon, Junre Pasaduble, Isabel Liti, Brider Der, Balamban. Itong si Brider Der, nabunot ko to. Kaso hindi lang, absent lang. Alger Milar, Inabanga, Bohol, Philip Gabisay at sa kanyang asawa na si Langga Pinky. Good morning sa ating lahat po. Talagang mahalin natin yung asawa, mga kaibigan, kasi yan ang nagbigay ng pakulay na ating buhay. Ang topic naman natin mga kaibigan ay napakasimple lang po, kasi may nag-ano sa akin mga kaibigan, may nagtanong sa akin na kung mag-breed ako, ano ba daw yung pinaka-prefer ko po? Yung kulay, magaling, pormahan ng katawan ng manok. Kung pwede natin gawin niya lahat yan mga kaibigan, gawin natin yan mga kaibigan. Katulad ni Dingfer, sabi niya mga kaibigan, I don't breed for the color. Hindi daw siya mag-breed mga kaibigan sa kulay lang. Gusto niya talagang yung magaling talaga, yung cutting talaga. Pero sa atin mga kaibigan, mga Pilipino, gusto natin lahat. Kulay, cutting, yung mga accuracy ng palo ng siyang manok, yung magaling, umilag. Di ba mga kaibigan? Kaya napakagaling ng mga Pinoy po. Pero sa personal ko mga kaibigan, ay gusto ko talaga na yung mayroong magandang kulay, lalo na yung mga punkan mga kaibigan. Pag na-develop mo yan na talagang magaling din, magaling sa palo, magaling ang kasi sa mga nakita ko mga kaibigan, hindi talaga masyado sumisikat, lalo na itong mga pumpkin po. Wala pa akong nakita mga kaibigan na, pero yung mga wine red, ang dami na po, tulad ng mga kilso. Pero itong mga pumpkin mga kaibigan, wala talaga nagpasikat na ang daming panalo. Mas sumisikat pa itong mga gold, white gold, yung mga white kilso, mga ano pang ibang kulay dyan. Pero sa pumpkin mga kaibigan, di ko po narinig yan mga kaibigan na grabe ang panalo nila. Successive ang panalo. Medyo nakilala ang isang breeder dahil sa pumpkin na ito. Wala pa akong narinig yan mga kaibigan, kahit comment pa kayo dyan mga kaibigan. Nagtaka talaga ako nito, pero nanawakan naman akong pumpkin dati mga kaibigan, pero napakagaling po. Pero hindi ko pa narinig yan mga kaibigan na may isang breeder na nakahawak na pumpkin na manok mananalo. Hindi pa talaga mga kaibigan, kahit nakita naman tayo sa mga pitmaster, hindi na masyado nanalo po. Pero doon dati sa mga bakbakan mga kaibigan, ang dami ko pong nakikita mga pumpkin po. Kasi dati mga kaibigan, di pa uso yung mga punkan na manok. Tawag dati dyan ay mga punkan. Mayroon na mga sweaters na ganyan mga kaibigan, pero nakaiba lang ngayon. Mas talagang napaka-pumpkin talaga po ngayon. May nakuha ko kay Gadisis, talagang pumpkin na pumpkin po. Medyo ang lang ito, pumpkin hats. Maganda pa rin ito sa sweater mga kaibigan, kasi sila ay dark legged. Pag ang dark legged mga kaibigan, may pasok mo dun sa mga hilulig. Talagang hilulig ang mga lumalabas. Katulad nito, pumpkin ko. Pinaris ko talaga siya sa pure golden boy mga kaibigan. Para naman medyo pag labas niya, kasi alam naman natin mga kaibigan na itong golden boy medyo pumpkin din to. May iba naman lumalabas na medyo dark, pero bihira lang mga kaibigan. Sa golden boy talaga lumalabas, mas kagandahan sa golden boy kung mga kaibigan, tayo pa yung palong po, yung galing sa red, talagang tayo, pati ang mga anak mga kaibigan. Kaya yun ang ko sa golden boy, pinaris ko sa pumpkin hats. Kasi pag may lumalabas dito na medyo punkan siya, golden boy ang dating, ipakasta natin ulit sa yung mga original natin mga inahin mga kaibigan, para makapagpalabas talaga tayo ng mga typical na sweaters po na maganda, mga kulay po. Mayroon namang lumalabas sa golden boy na medyo light siya, pero hindi talaga siya matawag na pumpkin po. Gustong-gusto natin yung nakuha ko rin sa red mga kaibigan, yung budka ko, medyo light lang siya, punkan pa rin ang tawag, pero hindi talaga siya katulad nitong mga pumpkin mga kaibigan na napakaganda kulay po. Kaya ayun lang po, kung tayo ay mag-breed mga kaibigan, hindi natin kalimutan yung accuracy ng palo, yung tinatawag nilang cutting mga kaibigan, yung pormahan ng, kasi pag
mag-breed naman tayo mga kaibigan, ay doon talaga tayo nagbase sa isang broodcock po na medyo puso ng saging, mga ganun ba mga kaibigan. Luwa ang mata, 45 ang buntot, medyo maninipis ang mga paa. Yun talaga hinahanap natin. Kaya naman mga ganyang klaseng mga katangian po ay talagang may pasa yan sa mga offspring nila. Ay ito mga kaibigan ay gustong-gusto ko po na may pasa talaga ang kulay ng pumpkin sa aking golden boy na babae po sa offspring nila mga kaibigan. Ay ito naman ay gustong-gusto ko yung yung picom. Pero ang broodcock ko mga kaibigan na pumpkin nuts ay yung street comb. Pero sa mga ganyan mga kaibigan, may lumalabas pa rin yan kasi itong golden boy natin ay picom eh. Kaya gustong-gusto, mas maganda kasi yung mga kaibigan, yung picom kasi kung magpungos ka, madali lang. Ito kasi isip ko mga kaibigan, pungusan mo, medyo madugo po. Kaya gustong-gusto ko po sa manok mga kaibigan ay picom talaga, mga sweaters talaga mga kaibigan. Kaya sana, hindi naman natin yan i-judge mga kaibigan kung ano talaga lumalabas sa offspring nila. Nagpakasta na naman ito, ilagyan ko ng mga kaibigan, yung pugad para talaga makita natin maglimlim. Bahala na siya, kung maglimlim siya kung hindi. Pinabayaan ko lang talaga mga kaibigan kasi managandahan ako sa maganda talaga ang mapurma ng golden boy mga kaibigan. At saka hindi lang maganda, ang palo nila napakalakas po. Kaya tayo dito sa Pilipinas mga kaibigan, kung nagtanong sa akin kung ano daw gusto ko sa breeding, yung kulay pa kayo, kung makuha natin lahat mga kaibigan, lahat na natin kasi magastos yung breeding mga kaibigan. Kasi yan, iano mo yan through your broodcocks and broodhen mga kaibigan. Doon mo may base mga kaibigan, doon mo na ang lumalabas ganito ang hindi pa rin natin yan may judge mga kaibigan. Hintayin na lang natin, lalo na pag sisiw pa, hintayin pa natin maging 7 months yan, 8 months yan, doon na tayo mag-judge po. Kaya sana ay makapalabas tayo ng medyo maganda po. Makapagparapol din tayo ng mga pumpkin mga kaibigan kasi yan ang mga inaabangan nating mga manonood po. Totoo yan, para ma-enjoy naman sila, para kahit babae lang kasi may cross yung mga babae na pumpkin mga kaibigan. Lalo na pag may mga sweeters ka ay medyo maganda talaga po. Totoo yan, ang manok mo mga kaibigan na kahit ano yan, ma-round head yan, makilso, pag mahaluan mo ng sweeters yan ay medyo maganda po. Iba talaga ang tayo ng sweater mga kaibigan. Kaya tinatawag sila dati na kahit ngayon mga kaibigan, yung mga tinatawag nilang yung pag isang tingin mo lang ay para kang nagandahan talaga mga kaibigan. Iba talaga yung sweaters, maliban sa kulay, may mga palo talaga. Yan lang po, yan lang ating masasabi sa araw na to. Ito lang ang ating mga kaibigan, kung anong dapat mong gawin sa breeding mo. Ay kung gusto mong lahat na ipalabas na puro magaganda, puro magagaling, talagang gawin natin yan mga kaibigan through our broodcocks, broodhen na medyo magaling din, magaganda din sila tingnan through their conformation mga kaibigan. Lalo na sa makita natin sa mga social media po na luwa ang mata, hugis puso ng saging, 45 ang buntot. Yun ang ating gamitin din para medyo makakuha tayo ng medyo magagandang manok po. Yun lang mga kaibigan, yun lang ating masabi sa araw na to. Maraming salamat sa mga nanonood at saka taga-suporta natin mga kaibigan. Kung mayroon man, good morning sa ating lahat po.